Praise God. Mapagpalang araw po. Mapagpalang mainit na panahon. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. So, talagang hindi natin maikakaila na may hindi magandang epekto sa atin yung init. So, ano bang tawag doon? Hindi lang basta alinsangan, no po? Grabe yung singaw, no? So, pasalamat. Sabi nga kanina ni Johnson, pasalamatan pa rin natin kahit matindi ang init. Oh, so, Janelle, happy birthday! Ayan. So, lagi naman happy, ano po? Mula naman nang nakakilala tayo sa Panginoon. Tuwing darating yung time na madadagdagan yung ating taon, lagi tayong tawag nito, appreciate or nagbibigay halaga sa kabutihan ng Lord dahil nagkaroon na ng meaning yung buhay mo eh. Alam mo na eh. Kaya may dahilan na para maging happy. Amen po ba? May dahilan na para laging magalak, magpasalamat. Dahil yung buhay na yan hindi lang basta nagpadagdag sa populasyon ng Pilipinas, kundi may purpose ka, kapatid. May dahilan kung bakit tayo binigyan ng panibagong taon. At yan nawa ay mangyari sa buhay natin. Amen? So, natutuwa naman po tayo sa kabutihan ng Lord na may mga answered prayer na. Sino ba yung JM? Ikaw. So, binaliktad lang yung MJ at JM. Okay. Tapos yung isa, si Danny. Talagang yun yung pangalan mo, ano? Daniel? Daniela? Daniel. Okay. Kasi syempre pag sinabing ganun parang lalaki, no? Pero kaya pag sinabing Daniel, pag babae, isipin natin Daniela yan. Hindi pala. Daniel talaga. So, Dan. Okay. Pinsan mo siya. Okay. Yan. So, hindi first time? Hindi. May mga church na inaatenan? Meron? Or first time to? First time po umattend ng church? Mga Bible study? Hindi na first time. Okay. Si JM lagi nang nakaka-attend ng mga... Okay, so... Sabi rin ng MC kanina, hindi aksidente, hindi coincidence, no? Hindi nagkataon lang, kundi talagang love ka ng Lord eh. Gusto ng Panginoon, makilala ka niya ng lubusan. Makilala mo rin siya ng lubusan. Yun po yung message ngayon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito tayo, hanggang ngayon nagtitiis tayo sa init, nagtitiis tayo sa hindi magandang epekto nito sa atin. Salamat na lang kasi, di ba pagka, anong tawag ng JR? Pag mataas yung pressure mo, Brother Aaron? High blood na, tapos, ang epekto nun, magkakaroon ka na ng anong tawag nun? Iba ba yung heat stroke? Yan na ba yun? Kaya maraming ano po, di ba mga riders ngayon na napapansin natin, napapanood natin, makikita na lang natin sa isang, oo, bumabagsak na lang. Kaya lagi pong maging, maging matalas ang pakiramdam natin sa ating mga katawan kung kinakailangan. Kaya nga yung aming tatay, yung kanyang towel laging basa na, kanina napansin ko na si Fel, magbabasa na ng ulo kasi talagang grabe. Lalo na siguro kung walang ano yan. Pero, ganun pa man, thank you Lord. Ayan, kumukulimlim na. At pagka gumaganon sa atin yung hangin, masarap. Mas yung hangin doon sa labas. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay natin. Thank you Lord dahil nalalagpasan natin yung mga yan. Bawat hamon sa buhay. Kasama yan eh. Kasama yan sa pagtitiis bilang mga Kristiyano nasa katotohanan na. Amen po? Ayan. So, ngayon po tayo po ay magpatuloy sa ating pong panambahan kung saan tayo ay magpalakasan muli sa salita ng Diyos dahil naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay ito yung magpapatibay sa atin para makayanan natin ang lahat ng pagdadaanan natin sa mundong ibabaw. Okay po? So, pag-aaralan natin ngayon ay sa Philippians or Filipos. Ayan. So, nandyan po sa monitor natin yung atin pong teksto, yung verse. Chapter 3, verse 10 to 11. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, nandyan na rin ba? Ano pong nakalagay? Pagsikapan. Pagsikapan? Ng Diyos. Amen.
pagsikapan mong makilala pa ng lubusan, tama po ba? Ang Diyos. So, napakahalaga po nito. Tayo pong lahat at basahin natin ang Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. Pakilakas lang po dahil yan po yung ating basihan ng ating ang message ng Lord ngayon. Go po! Ang tanging pangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo para sa nakapagarihan ng kanyang muling pagkabuhay, pagbahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako at may muling mabuhay. Hindi lahat ng tumatawag sa akin. Amen. So, yun lang po. Na-excite lahat. So, dyan po tayo matatapos sa Philippians 3:10 to 11. Let us pray. Amang banal, maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Na muli narito kami, pinagtipon mo kaming muli, pinagbuklod mo kami muli, Lord, sa iisang dahilan, ang mabigyan ka namin ng kapurihan at pasasalamat sa pagkatunay na totoo at ikaw ay buhay na Diyos na aming nararanasan. Salamat po, bagamat mainit, maalinsangan ng panahon. Thank you, Lord, dahil kinocomfort mo kami ng may time na may hangin, meron kaming kalayaan, Lord, na magbigay ng kagaanan sa aming nararamdaman. Salamat higit sa lahat na malaya kaming magpuri sa iyo. Malaya kami, Lord, na manalangin ng sama-sama. Malaya po kaming magbahagi ng nararanasan naming mga pagpapala, pagtutuwid mo po, mga kabutihan niyo po sa buhay namin sa bawat araw na lumilipas. Marami pong salamat. Thank you, Lord. Narito kami ngayon para muli palakasin po, patatagin, palalimin po ang aming relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami sa gabay at patnubay ng Holy Spirit na maunawaan po namin ang bawat salita mo. Hindi lang po namin ito nawa basta mabasa, mapakinggan, kundi higit po sa lahat, Panginoong Yesus. Ang bisa at kapangyarihan ng inyong salita ay maranasan po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Mai-apply po namin ito sapagkat ito po ang inyong kalooban. Tulungan mo po ang inyong mga anak, katagpuin mo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Bawat isa po na narito ngayon ay may kanya-kanya pong daing. May kanya-kanya pong request sa inyo at higit mo silang kilala, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, dahil tinugon mo na po ang kanilang mga pangangailangan. Lord, pangunahan mo kaming patuloy, nawa ang pangalan mo po ang maitaas, maitanyag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Mabigyan ka namin ng karangalan. Maraming salamat sa patnubay at gabay ng Holy Spirit. Use me, Lord Jesus, for your glory and honor. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Amen at amen. Glory to God. So, si Sister Claire, medyo nagtatago dun sa dulo. Hello po. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome po, kapatid. Naniniwala po kami na yung bawat word po na inyong natatanggap ay meron po itong magagawa sa inyong buhay. At salamat po dahil nagbigay kayo ng oras. Ito po talaga ang nararapat. Ito po talaga po ang tamang desisyon na tayo po hindi manghinayang magbigay ng panahon. Kasi ito po yung kaibahan natin na meron tayong relasyon sa Diyos, andun talaga yung mataimtim mong pakikinig sa Word, andun yung totohanan mong pagbibigay ng panahon sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang paghahari, na ang epekto o benefit nito sa atin pa po ay nakakapabuhay tayo ng matuwid. Ayan. Nakakapabuhay tayo ng nakalulugod sa Kanya. Kasi kung tayo lang naman po, hindi natin kaya. Madalas may mga ano tayo may mga kasi ganun diba? Wala akong magagawa Yun yung kahinaan ko mga ganun tayo. Pero pag ang salita na ng Diyos ang nangusap sa iyo, kapatid, which is sabi kanina, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito ay may kakayahan itong maghiwalay sa ating spirit sa soul. Kasi ang soul magkakampiyan at ang ating flesh. Diba? Pagka gusto ng spirit mag-pray, ang gusto ng flesh matulog. Gusto ng spirit makipag-fellowship, mag-worship. Ang gusto ng flesh mag-mall, gumala, ano pa, magpahinga daw. Pero alam niyo po ba, ang tunay na pahinga ay yung nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon. Yun yung tamang rest. Okay, so kanina, binasa niyo na po yung pamagat. Napakaganda. Na ito ay reminder, ito ay encouragement sa bawat isa. Pwede rin challenge,
Pagsikapan mo, kapatid, na makilala mo pa ng lubusan ang iyong Diyos. Amen. At isang paraan ng pagsisikap na mayroon tayo, ay ito yung nandito tayo. Kasi dito natin mas lalo pang napapalalim ang pagkakilala at pagkaunawa natin sa ating Diyos na buhay. At ito din po ang dapat na maging goal natin sa ating buhay. Tama po ba? Kung meron man tayong mga pinagsisikapan, isama po natin ito. Yung goal na to, pagsisikap na to na makilala pa natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesus. Tama po? Dahil ito po talaga ang pinakabuod ng ating buhay Kristiyano. Okay? May mga Kristiyanong bumibilang na ng taon. Hello? Pero kung titingnan mo or kakausapin mo or titingnan mo yung paraan ng kanilang pagharap sa problema, pagharap sa challenge, pagharap sa mga kahinaan, ay masasabi natin parang hindi pa yata ganun kalalim sa word. Pwede siguro nating ihalimbawa, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero andun pa rin sa iyo yung matampuhin, diba? Madaling masaktan, madaling masugatan. Doon natitest eh. Pag malalim ka na sa relasyon mo sa Panginoon, kahit gaano pa yan kaselan, kapatid, kahit gaano pa yan katindi, kahirap, masaktan ka man, hindi ganun katindi o katagal. Normal masaktan tao ka eh. Normal na magtampo, tao tayo eh. Pero hindi tayo umaabot sa puntong magtatanim ka na ng galit dahil sa tampo mo. Tama po ba? Kasi di ba pag nagtatampo ka, pwedeng umabot sa magtatanim ka na ng galit. Diba? Pwedeng umabot sa puntong mawalan ka na ng interes o gana sa mga bagay na may kinalaman or kasama mo kasi yung taong kinatatampuhan mo, kinaiinisan mo. Kaya medyo hindi man totally mawala yung iyong gana o sigla sa mga bagay na yon na may kinalaman sa maaring pwedeng may kinalaman sa gawain ng Panginoon dahil andun yung taong yon. Hindi man mawala, nabawasan yung interest, nabawasan yung excitement. Pero ang sikreto lang po susi ay repent agad, kilalanin. Huwag na tayong umabot sa puntong in denial ka pa. Diba? Aminin agad sa Panginoon na, Lord, hindi ko to kaya kung ako lang. Nahihirapan akong idilang isyong to, ito, di ba? Yung nararamdaman kong to, isinusuko ko sa inyo. So, yun nga po. Maganda pong ating bigyan ng pansin yung atin pong relasyon sa Lord kung hanggang saan na. Dahil ito isa sa kalooban ng Panginoon. Na alamin mo talaga kung ano na talaga yung katayuan mo sa harapan niya. Kasi mahirap, kapatid, pag nasanay ka na sa mga bagay na hindi na pala ito yung kalooban ng Lord sa'yo. Ano bang kalooban ng Lord? Ano bang warning niya sa Matthew 7 verse 21 to 23? Di ba sabi niya, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord. Tama po ba? Andyan ba sa monitor? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung mga taong sumusunod lang sa kalooban. Tama po ba? Anong sunod? Aking ama nasa Aming Ama na nasa langit. So, pwede nyo i-question, ano po ba ang kalooban ng Ama? Kapatid, kalooban ng Ama na mayroong pagbabago makita sa'yo. Amen po ba? Kalooban ng Ama na may makitang epekto ang salita sa'yo. Hiramin ko lang po yung patotoo marahil or tawag dito kwento, sabihin na natin, pero patotoo to eh. Ng isang preacher na napanood ko, mahilig daw po kasi siyang mag-basketball. So one time, pero Kristiyano na siya. One time, sa sobrang pagod mag-basketball, niyaya siya ng friend niya kumain sa kanila. Siyempre, pag lalaki pagod, gutom, imagine niyo kung ilang plato nakakain. Di lang siguro 2, 3. Sobrang, magana. Talagang hindi niya naininda kung anong klaseng luto yon kasi gutom. Pag uwi ng bahay, siyempre, yung magulang niya, yung nanay niya, nag-prepare ng pagkain. Yun yung role natin. Tama po ba, Sister Claire? Sino pa ba nanay dito? Mami Fel, di ba? Sister Sally, lahat gagawin para sa anak.
Pagdating ng anak, anong unang bungad natin, di ba? Kumain ka na ba? O kumain ka muna, di ba? So, syempre, siya daw, para hindi mahalata ng nanay niya na busog siya, kakain. Pero napansin ng nanay niya, anong problema mo? Bakit? Hindi ba masarap yung luto ko? Kasi pilit na pilit. Full tank na siya eh. Dami na eh. Loaded na yung kanyang tummy. Diba? Di, para lang daw wag masayang yung pagod ng nanay, wag masaktan. Na nabaliwala yung pag-prepare. Eh, kahit busog na busog, kain. Pero nahalata na wala na siyang gana. Kumain ka na siguro, ano? Sabi gano'n nung nagkukwento. Eh, hindi niya maikaila. Opo eh. So, inano niya to sa spiritual. Tayo, na naisip ko rin naman, oo nga, ano, totoo. Tayong mga anak ng Diyos, kung ano-ano ang inuuna nating ipakain sa ating sarili, sa ating loob, sa ating spirit. Kaya pagdating sa Word of God, wala na tayong gana. Relate ba? Amen. Pwede ba natin yun? Di ba? Pwede yun. Kaya pagdating sa Word of God, isang verse pa lang, antok ka na. Diba? Nakaka-boring naman basahin to. Ang lalalim naman nito. Tsaka feeling mo ang mga nagbabasa ng Bible, yung mga 60 years old na, 70, 80. Kaya yung mga kabataan, ano ba yan? Ipaubayan nyo na yan sa mga kila mama, matatanda na eh. Kila lola, di ba? Bakit kasi kailangan magbasa pa niyan? Eh, di ba? Sa school nga, hirap na hirap ka pagdating sa basa, Bible pa kaya. Ah, di ba? Pero ang katotohanan kasi doon, nandun. Kaya ako nagka-interest na, kunin, hiramin itong patotoong ito. Kasi totoo nga, napag-isip-isip ko nga, no? Kasi kung ano-ano na yung inuna nating ipakain, ano-ano na ang inuna nating binusog na natin ang ating mga mata, tama ba? Binusog na natin ang ating mga emosyon, ang ating loob ng kung ano-anong mga bagay. Kaya pagdating sa Word of God, wala na tayong gana. Wala na tayong interest. Para ano pa, wala na, naubos na eh, di ba? Yung mga tipong magre-relax ka sana, di ka pa matutulog, pwede ka namang magbasa, pero nauna mong pabusugin ang mata mo, kaya pag nagsabi yung Spirit, magbasa ka naman, wala na. Wala ka nang maibibigay. Okay? Pero alam po ba, ano po ba yung sabi ng Word? Manabik kayo sa gatas ng espiritual. Nandyan ba? Anong sabi dyan sa 1 Peter chapter 2? Kapatid, nandyan ba? Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ha? Ba't diretso? Manabik kayo sa gatas spiritual. Wala ba akong ninano doon? Pa-check nga po, Bible. Asan yung Bible na isa? Tagalog. Kasi yung aking Bible, yung 1 Peter nito, nawala, lumipad. Kaya wala na siyang 1 Peter. Mayroon bang mga cellphone dyan na may apps or may Bible kayo? Anong sabi po sa 1 Peter? Dapat po chine-check ninyo yung ating pinag-aaralan po kasi isa yan sa paraan na 1 Peter chapter 2 po, verse 2 hanggang 3. Ayun. Oo. Mali ba ako? O meron dyan? 3 lang po? Okay. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang sa kamtan ninyo, tama po ba, ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung meron man tayong dapat panabikan, higit sa lahat, yung mga bagay na pang-spiritual. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual, walang iba kundi ano yun? Word of God. Tama po ba? So pag sinabing nananabik ka, may gagawin ka. Tama po ba? May gagawin ka para makuha mo yon. May hakbang kang gagawin para mapagbigyan mo ng panahon or makuha mo yung gusto mo. Tama po ba? Uupuan mo talaga yon. Kasi mananabik ka parang sa pagkain. Pag nag-crave ka ng isang pagkain sa mind mo, basta na lang bang nandyan sa harapan mo yon? Di ba? Hindi. Pag yan ay mahal, magsisikap ka, di ba, para mabili mo yan. Tama po ba? So, ganun din po yung Word of God. May gagawin ka, kapatid. Kahit gaano ka kabisi, pag gusto mo, pwede kang maglaan ng time para sa salita ng Diyos kasi nasasabik ka Pag marami kang trabaho, biglang isipin mo, mamaya matatapos na ako. May time na akong mag-search. May time na akong magbasa ng salita ng Diyos. So, gaano nga po ba? Ano ba bang epekto nito sa atin? Bakit nga ba gusto ni Peter na
tayo po ay manabik ng gaya ng isang sanggol. Kasi ano bang katangian ng isang baby? Pag walang gatas, hindi yan mabubuhay. Tama po ba? Diba, iyak yan ng iyak. Yang si Paton pwede na kasi kumakain na yan ng kanin. So, sino yung pwede nating example dito? Yung baby ni Gwen. Diba? Hindi pa yan pwedeng pakainin ng... Oo. Kahit cherry lang, hindi pa pwede. So, gatas lang talaga. Pansinin nyo, pag iyak ng iyak yan, at di ba, parang gusto-gusto na talagang dumede ng baby. Kaya pagka may gatas na, titigil na siya. Nasatisfy na. Ano po? Titigil na ang kanyang iyak. So, ganun ang ganun inilarawan ni Peter ang isang Kristiyano. Na dapat ganun tayong kasabik sa mga bagay na spiritual. Ang layunin nito upang maumunlad tayo sa ating faith at kamtan natin ang ganap na kaligtasan. Kasi mga kapatid, habang andito tayo sa mundo, hindi pa ganap ang kaligtasan natin dahil nakikipagtunggali pa tayo sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Nakikipagtunggali ka pa sa kasalanan at ang number one mong kalaban, sarili mo mismo. Kung oo, ang hirap kalaban yung sarili. Kung paano, ano yung uunahin mo. Pero hanggat naka-tune in ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka malilito. Hindi ka maguguluhan. Hindi ka mahihirapan. Dahil mismo ang Spirit na galing sa Lord ang tutulong sa'yo para piliin mo kung ano yung tama. Amen po? Mas pipiliin mo yung makakatulong para umunlad ka, lumalim ka sa relasyon mo sa Panginoon. Makilala mo ng lubusan ng Lord sa pamamagitan lang ng kanyang salita. So, ang sabi dito sa 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Andiyan na po ba? Meron ba? Sapagkat, ganito katindi ang word. Ito yung power ng word na meron sa atin. Kaya tayo naging Kristiyano. Sapagkat muli kayong isinilang, tama ba? Hindi sa pamamagitan, anak, andyan ba? 1 Peter 1, verse 23 to 25. Wala akong sinin. Sige po, check nyo na lang sa inyong mga cellphone, baka nandyan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So ito na po yung mga sagot. Pag sinabing, ano bang ibig sabihin mang born again nyo? Ayan po Ito po yung sagot. Muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao. Kasi sabi nga dyan sa John 3:3, bakit natin ito niraramahin, inuulit-ulit? Kasi marami po ang hindi pa ganong kalinaw. Bakit ka napabilang sa born again? Bakit ka born again? Ito po yung sagot. Hindi ka isinilang sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng ano? Sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kasi bago ka sumuko sa Panginoon, bago mo isurrender ang buhay mo sa Lord, nasharean ka muna ng word. Tama po ba? Nasharean ka ng word. At yung, may mga times pa nga may iba't iba kasi tayong encounter sa Lord. May mga kapatiran tayo na hindi agad-agad. Lumilipas mo na ang linggo, buwan, taon, pero still hindi makakaiwas pag calling niya na sa Panginoon. Calling niya na mag-response sa Lord. Okay? So, andyan po, nasagot na. Walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang karigtan. Ang damo ay natutuyo. Totoo yan, sa tindi ng init. Ano yung next? May nakakasunod ba sa akin? Meron bang verse dyan? At nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay mananatili o mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinapangaral sa inyo. Sipin nyo lahat ng bagay dito pwedeng mawala, mag-fade, maging yung ating mga itsura. Habang dumadaan, lumilipas, dumadagdag ang taon, naiiba, nag-fade. Pero ang word, hindi po. Amen? Ang word nandun, nananatili ito magpakailanman. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain ang word. Ito ay may kapangyarihang baguhin ka, kapatid. Ito ay may kapangyarihang
maiba ang pananaw mo sa buhay mo, kapatid, yung perspective mo in life. Napaka-importante nun. Hindi yan kayang baguhin ng pera. Hindi yan kayang baguhin ng propesyon. Tama po ba? Nang natapos sa eskwelahan, na napakatalino mo pero wala kang relasyon sa Diyos, wala kang takot sa Panginoon, baliwala ang lahat. Pero pag ikaw ay may pagpapahalaga sa salita ng Diyos, kapatid, makakatulong ito sa pagkatao mo. Okay po? So dito, ang sabi ni Apostol Paul sa Philippians, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So sa lahat ng pinagdaanan ni Apostol Paul, wala siyang ibang hangad, kundi sa kabila ng lahat ng hirap, gusto niya makilala pa rin ang ating Panginoon. Yung dating pinapersecute niya, yung dating tinutuligsa niya, yung dating siya ang nangunguna para usigin ang mga tagasunod ng mabuting balita ng kaligtasan, ay siya na ngayon. Ito na ang nais niya. So sa atin, ito po, upang makilala mo ng lubusan si Kristo, maglaan ka, paulit-ulit ko, ulitin ko ulit, maglaan ka ng panahon. Nandyan ba? Number 1. Meron ba? Nalagay mo ba, anak? Opo. Number 1, anong sabi? Upang makilala ng lubusan ng Diyos, wala ng oras sa salita. Di ba naglalaan nga tayo ng oras sa gadget? Naglalaan tayo ng oras sa pinapanood. Yan, yung mga mahihilig pa rin. Sabi, hindi na raw uso ang TV. Sa amin, uso pa rin kasi yung news. Nanonood pa rin kami nung ano ba yung sa Channel 5? Tanggol. May linlang pa nga. Family Feud. Family Feud. Ayan. So, uso pa rin. Ayan si Phil, nanonood pa rin yan. Ano? Volleyball, yan ang gusto hilig niya. Updated yan. On Netflix, may mga hilig pa rin yan. Okay, so may nilalaan tayong oras doon. Hindi naman pwedeng hindi tayo maglaan ng oras doon kahit 30 minutes, di ba? 3 hours. Ay, grabe, hindi naman. May, naglalaan ka ng 3 hours? May 3 hours ka pa? Ay, sobra pa. Kaya yun. Ano pong sabi dyan? Maglaan ng oras? O panahon ba? Hello, mga kapatid ko. Maglaan ng oras? Wala. Lumayo na. Number 1. Yan. Upang makilala ng lubusan ng Diyos, maglaan ng oras sa salita niya. Oo, kasi sabi niya sa Matthew 4:4, hindi lamang, Sa salita, balik tayo sa basic, hindi lamang sa tinapay, nabubuo ng tao. kundi sa bawat. Salita ang lumalabas sa bibig. So, hindi lang tayo dapat mabuhay sa mga gusto nating mangyari, pangarap, nagsusumikap tayo, maabot, yung ating mga gusto in life, di ba? Yung ating mga dream na ating pinipilit, sinisikap, hindi lang doon, kundi yung word ng Panginoon, napakahalaga. So, ano pa sabi ni Apostle Paul doon? Makilala siya ng lubusan at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Number 2, andyan ba? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. O, ito yung ma-experience natin yung renew. Ni-renew na yung ating buhay at ma-deliver tayo sa kasalanan. Deliverance from sin. Romans chapter 6. Meron ba? Meron, 1 to 4. Sige nga po, pakibasa po. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang magganap sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Amen. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamuhay sa pasasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at naibig niya kasama niya. Amen. Okay na? Sa pamagit, Hanggang 4 po. sa pamagit, Okay. Excited? So sabi ni Apostle Paul, ano ngayon ang sasabihin natin? Dahil ba punong-puno tayo ng grasya ng Lord, patuloy tayo magkakasala. Kasi pwede naman tayo humingi ng tawad after nun. Kasi sabi nga, nabayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan natin noon, ngayon, at yung magiging kasalanan pa. Sabi dito, sinagot ni Apostle Paul, hindi. Tayo
tayo ay patay na sa kasalanan? Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sinong natira dito nung nagbaptize? Taas ang kamay. Ang daming nawala eh. Last November, sino yung mga nabaptize? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lang. 7. So, sino yung nawala? Yung mga boys. Si Lynn kasi nasa Masbate. So, nawala yung F3. Diba? Yung F3 ang nawala. Pero ganun pa din, pag-pray pa din natin sila kasi mahilig sila pag may mga nag-i-invite, lalo ng swimming ngayon. Swimming sa left and right, ang mga swimming. Kaya laging nandun. Eh tayo, walang swimming. Wala sila. Bukas pa. Bukas pa. Okay. So sila rin naman ang nakapansin. Napapansin po namin pag may okasyon lang kami nandun. Sabi ko, kaya nga. Kaya ako nangungulit sa inyo, Sabado, tuwing Sabado. Linggo ng umaga, nasaan na kayo? Wala pang tao ang cellphone, nangungulit na ako. Pero tinitingnan ng cellphone tapos na service. O, diba? Glory to God. So, lahat ng nabaptize kay Christ, anong sabi dyan? Kasama niyang na Nabautismuhan na rin sa kanyang kamatayan sa mga tuwid. Tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Praise God! Kasi di ba nga, nung nilubog ka, namatay ka na sa kasalanan, pagbangon mo, nabuhay ka na ulit ng bagong buhay. Naiintindihan ni narinig mo na tong teaching na to, anak? Narinig na niya. Kasi, yun yung katotohanan. Kaya nga bago kayo i-baptize, ini-explain sa inyo kung para saan yung baptism. Hindi lang para maging member kayo ng isang church, kundi dahil kayo ay naiintindihan nyo na sa inyong pabaptize, nalibing na kayo ang inyong dating pagkatao. Pag-ahon ninyo mula sa tubig, ay bago na ang buhay na bigay sa inyo sa pamamagitan ng kaugnayan ninyo kay Christ. Sa Ephesians 2, nandyan ba mga anak? Ephesians 2, 1-5, nandyan ba? Nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa pinuno ng magkapangyarihan ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang espiritual na naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandang loob. Malinaw! Bagamat buhay ang tao, alam na natin yon, pero ulitin natin ulit para ma-refresh kayo. Tandaan natin na nung wala ka pang kaugnayan kay Christ, bagamat ikaw ay nagsasalita, naglalakad, nagtatrabaho, patay ang iyong spirit sa harapan ng Diyos. Pero nung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, ano nangyari? Nabuhay ang iyong spirito, ang kaugnayan mo sa Panginoon. Kaya nga may access na tayo manalangin. Yung ating prayer diretso na sa trono ng Diyos. Ang ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon nakakaabot na sa kanyang kaluwalhatian. Ito'y ang buhay natin mula nung tinanggap natin si Christ, naging isang masamyong handog na sa Panginoon. Dahil dati, para ka makalapit sa Diyos, ang handog ay yung usok ng ano ba yun? Ng hayop, ng tupa na iniaalay. Tama? Pero nung si Christ, minsan ibinigay ang kanyang buhay, inihandog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat para sa ating mga kasalanan. So si Jesus na ang gumawa nun para sa iyo at sa akin. Tama? Kaya ngayon, kapatid, wala ng dahilan para ikaw ay manatili sa kasalanan. Dahil pinalaya ka na sa kasalanan. Kaya nga sabi dito sa ating teksto sa Philippians, di ba kanina, anong sabi niyan? Maranasan
Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Pangatlo, anong sabi niyan? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ayaw ng Kristiyano nito. Ayaw kong maghirap, pwede bang puro blessing na lang? Ayoko ng hirap, pero kailangan. Amen po? Amen. Sabi dito, makibahagi ka sa kanyang paghihirap. Then yung po yung sabi dyan sa Philippians 1:29. Sabi ni Apostle Paul, meron ba? Meron po. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, 29, tama? Opo. Hindi Hindi lamang lamang ang Hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Sabi kasi niya sa 28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila'y mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Sino ba yung mga kaaway mo? Una, ito yung mga kaaway mo mismo, yung paano ka manalo sa kahinaan mo. Nag-i-struggle ka sa part na to, sa area ito ng buhay mo, pwedeng ituring yun eh. Pwede rin naman, kaaway mo, yung pinapersecute ka kasi hindi ka na nakikijoin or gumagawa ng mga bagay na dati naman kabilang ka sa kanila. Dati naman, nandun ka, kasama ka, gumagawa ka nito, nag-i-enjoy ka. Pero ngayon, hindi na. Kasi, may relasyon ka na kay Kristo. Kasi, gusto mo na maparangalan si Christ sa buhay mo. Okay? So sabi niyan, kaya sabi niya pagdating sa 29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Wow, thank you Lord. Kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So meaning, yung faith mo kay Lord, yung relasyon mo kay Lord kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, kalakip doon ang pagtitiis. Hello! Yung pagpunta nga lang natin dito, yung pag-upo nyo lang dyan, kailan tayo, ano oras tayo nag-start? Kanina pang past 10. Ano na ngayon, 12:30 na, 12:40 na, andito ka pa rin. So, 2 hours na mahigit, di ba? Samantalang sa dati nating kinagisnan, papasok ako, ayoko na mainit, lalabas ako bahay sa iyo next Sunday. Di ba? Totoo naman, di ba? Simbilan ka dito. Oo. Hindi, basta nakapasok ako sa ganun, okay na yun, nabasbasan na ako. Ganon eh. Pero hindi, di ba? Kasi alam mo eh, gusto mong lumalim ka sa Panginoon. Gusto mong makilala pa ang Diyos. Gusto mong malaman pa, ano ba ang purpose ko sa mundong ito? Ano ba ang dahilan ba't nandito ako? Okay? Ano bang dahilan ba't nangyayari ito sa buhay namin? Sa buhay ko mismo. Alamin mo kapatid na sa Bible. Alamin mo sa ating pag-aaral. Mangungusap sa iyo ang Lord kung taimtim kang maghanap. Dahil ang linaw, sabi ng Lord, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Pag ang tao naghahanap, hindi siya mabibigo. Ano bang hinahanap mo? Hinahanap mo lang ba para magkaroon ka ng kaalaman, kamalayan tungkol sa Diyos? O naghahanap ka kasi gusto mong malaman kung ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Amen? So hindi ka mabibigo dahil ang sabi ng Lord, ang sino mang lumalapit sa akin, hindi ko tatanggihan. Ang ganda ng promise ng Panginoon. Meron pang verse? Colossus 1:24, meron ba? Nagagalak ako sa aking paghirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamagitan nito'y na ipagpatuloy ko ang paghirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Amen. Sabi na po Sir Paul, nagagalak ako sa aking paghirap alang-alang sa inyo. Yung tinutukoy kasi dito yung mga tinuturuan niya, yung mga tawag nito, yung mga pinagtitiisan niya, pinagpapasensyahan niya ng mga tao. So, applicable to sa atin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito, ipinagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia, meaning church. Ito tayo, na kanyang katawan. So, praise God dahil ito po talaga ang, kasama po talaga ito sa atin pong relasyon sa Lord. 1 Peter, meron pa ba? Pasagahan natin lahat yung mga verse para mas lalong malinaw. 1 Peter chapter 4, meron pa? Amen. Mga minamahal. 4 verse ano yan? 12:13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalang kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. See? Yung palang mga pagsubok, mga paghihirap, part yun, kapatid. Kaya huwag kang mabigla. Huwag kang magulat.
Kasi kasama na yon. Problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa kalusugan. Pero ang kaibahan nito ngayon, na nandito ka na sa truth, alam mo na kung paano at kanino ka unang hihingi ng tulong o saklolo. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Alam mo na kung kanino ka lalapit. Alam mo na kung ano yung mga pangako ng Diyos na pangahawakan mo na relate or akma o tugma sa iyong kinalalagyan, sa iyong pinagdadaanan. Amen po? Amen. Alam mo na eh. Ang sabi nung pag wala kang pera, sabi, my God shall supply all my needs. According. Oo. So, hindi ka ngangangalang at mag-aantay. Lord, i-bless mo po ako, bigyan mo ako ng wisdom, paano ko matugunan, paano magkakaroon ng katugunan ng pangangailangan ko financial. Pag may problema ka sa kalusugan, may pangahawakan kang word. Lord, sabi mo sa Peter, sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, gumaling na ako. Lahat ng ito, Lord, bayad mo na sa krus ng Kalbaryo. Kabisado yan ang aking buboy. Tuwing may nararamdaman, lalapit ba? Sabi mo, di ba? Napagtagumpayan na ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Utal-utal pa nga. Pero bakit masakit pa, ma? Bakit marami pa rin akong pantal, ma? Sabi niya, ano ba naman to? Bakit ganito ginawa ni Lord? Bakit marami akong pantal? Ganun siya. Parang yung batang yun masyado. Pagdating nun sa dagat, sabi niya, paano titigil yung alon? Sabi ko, sabihin mo, in Jesus name tumigil. Hindi naman ako si Lord eh. Si Lord lang magpapatigil sa alon. O, diba? Bata yun. Bakit ginawa ni Lord yung mga alon na yan? Ba't ayaw niya patigilin? Kasi hindi siya makapaglaro dun kasi inaatak siya ng alon. So yung mga simpleng ganon, makikita mo na pag may tinanim ka sa bata, di ba? Meron sila, makikita mo sa kanila. Akala mo lang baliwala, nakukulitan ka sa mga bata, medyo ang tawag na, may iba pang word dun eh. Yung parang hindi ka ganon ka, kumilos kasi ang mga bata, likot dito, likot doon, pero ang word may nagagawa. Papasok sa puso. Kaya wag po tayong mapagod. Wag tayong mapagod magsawa, dadalhin sila sa church. Kaya bilisan na natin. Number 4, ang sabi niya dyan sa Pilipos, ano nga ulit? Sabi niya sa ating teksto, una, lubusang makilala si Christ, yun yung kanyang hangarin, upang maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, makibahagi sa kanyang paghirap at last, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tama po ba? Umaasa tayo na bubuhayin. Sapagkat umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. May verse ba tayo sa number 4? Meron po ba? Romans. Hello. 8 to 9. Romans chapter 8 8 to 9. to 9. 9. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Praise the Lord. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. So kung tayo ay namatay na, meaning namatay na tayo sa ating old self, sa ating sarili, hindi na natin binibigyan ng mas importansya yung sarili natin. Kasi ang mas binibigyan natin ng halaga, yung mga bagay na magbibigay glory sa Panginoon. Yung mga bagay na matutuwa ang Lord. Yung mga bagay na alam natin ito yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hello mga kapatid sa pananampalataya. So ang linaw po dyan, na ang sabi dyan ng Lord, sa ating last verse sa Ephesians, sabi niya, umaasa tayo na pagdating ng time, tama po ba? Ephesians or Philippians, yung ating teksto, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So mga kapatid, kaya tayo nandito kasi naniniwala tayo ng ating buhay hindi lang dito sa mundo. Hindi lang umiikot sa kung anong bagay lang dito sa mundo. Meron talaga tayong tunay na tahanan. At kung kailan yon, kung ano ang mauna, yung pagdating ng Panginoon o yung buhay natin na babalik sa Kanya, hindi natin alam. Ang importante, ready tayo. Amen po ba? Ang importante, naglalaan tayo ng panahon para yung spiritual life natin, tumatatag, lumalago, tumitibay. Para pag may mga problema, kaya mong mag-stand, kapatid. Hindi ka basta-basta bibigay. Malugmok ka man, dumapa ka man, babangon ka. Amen? Amen. Manghina ka man, babalik ka. Sasabihin mo kagad, ayoko ng ganito. Gusto kong manumbalik ulit yung lakas ko sa spiritual kong buhay. Huwag ka magpatalo sa kahinaan.
kasinungalingan ng mundo. Kasi ang mundo, maraming i-offer, maraming mga bagay na ipapalit niya sa mga bagay na totoo about word. Ngayon, kung hindi mo pinapakain ang sarili mo ng word, matatangay ka kapatid, maniwala ka. Kasi matindi ang galaw ng kalaban ngayon, matinding-matindi na. Maraming ginagamit, andyan ang social media, tama ba? Andyan ang gadget, Facebook, ano pa ba? YouTube. Medyo hindi ako familiar, bahala na kayo. Mas expert kayo dyan pagdating sa gadget. Ako tama na sa akin ang Messenger at FB, di pa nga ganun kaano. Pero salamat sa Lord. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, kagaya ni Apostle Pablo, sabi nga dito sa aking pag-aaral, nawa, maging masigid din ang ating pagnanais, pagsisikap, na lalo pang kilalanin ang ating Panginoong Yesus. Sa paraan na hindi tayo nanghihinayang, na magbigay ng time para palaguin, para palalimin ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Nang sa gayon, kaya na natin mag-encourage ng iba. Amen? Kaya na natin magdala ng iba. Ayan, nagpa-practice na si MJ. Si Anthony, magpa-practice na rin yan. Asa na yung nadadala mo, anak? Si Andre, magpa-practice na rin ay, Mami ha, Daddy ha, na-amaze ako ha. Meron akong alam na hindi mo alam. Secret, kanina ko lang nalaman na ako, sabi ko nga sa kanya, napanganga ako ha? Di ko alam yun ha, pero sa amin lang daw yun. Sorry, Mami. Sorry, Papa, sa amin lang yun. Pero dadating yung time, pag-pray natin. Diba? So, nakakagulat man, pero thank you, Lord, kasi si Andre ay merong heart na ako daw ang kanyang pangalawang mama. O, diba? Sabi ko, pag pangalawang mama mo ako, hindi ka, sabi ko sa kanya, walang sikreto. Magsasabi ka, ayaw pa. Point, naiiyak na siya kasi ayaw niya magsabi ng sikreto. Pero thank you, Lord. Kasi, mama niya ako. Pangalawang mama niya ako. Sorry, Fer, mama niya ako. Pangatlo siguro si Kim. Praise God. Kaya sabi ko, ano mo ba kami? Pangalawang family po eh. Praise God. Thank you, Lord. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi tayong lahat talaga ay tinuturuan ng Lord para mag-grow, para maituwid, para lakaran natin ang matuwid na makita sa atin na totoo yung word. Amen? Hindi masayang yung ating mga pag-aaral, pag-i-spend ng time, pag-pray, sakripisyo, lahat ng yan may benefit. Lahat ng yan may bunga. Amen po? So, pinakahamon natin nasaan? Ephesians chapter, anong sabi? Sa chapter 3 ng Ephesians. Verse ano yan? 19. Anong sabi? At naway, maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ang pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ito yung prayer ng apostol na nawa maging desire ng heart natin na makamta natin yung umabot tayo sa level na nakikita na sa atin hindi man 100%, at least 50, 60 yung katangian ni Christ. Ano bang katangian ni Christ, mga kapatid? Love, 'di ba? Pag-ibig, gentle siya, maunawain siya, mapagpatawad siya, tama ba? Tama ba? Mapagpatawad siya, mapangunawa, ano pa? patience. Oo, punong-puno siya ng patient, hindi ka agad nagja-judge, tama? Binibigyan niya lagi ang tao ng chance. Hindi niya tutuldukan, hanggang dito ka na lang, wala ka ng pag-asa. Hindi ganon. Ang Lord laging may chance. Let us pray, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Hallelujah, glory to God. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin. Kung saan kami po'y hinahamon mo, tinuturuan mo, nire-remind mo kami, Lord, na pagsumikap pa namin, Lord, na kilalanin ka pa namin, Panginoon. Alamin pa namin yung magandang plano mo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa bawat salita mo na amin pong napag-aralan. At nawa, Lord, patuloy itong magrema sa aming mga puso at magbunga po ito ng totohanan naming pagsuko sa iyo, totohanan naming pagsunod sa iyo, Lord God. Dahil ito po yung kalooban mo. Tulungan mo ang iyong mga anak, Lord, na maglaan ng panahon para sa inyong salita. Kagaya ng sabi sa 1 Peter chapter 2 na manabik kami sa gatas ng spiritual, Lord. Na kami po ay palagi ang humakbang na maglaan ng panahon sa pakikipag-usap sa iyo, sa pananalangin at pag-aaral ng iyong word. Maraming salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami lagi ng chance.
na amin pong maranasan yung love mo, Lord. Yung grace mo na apaw-apaw. Thank you, Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord, pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. At ngayon po, tinutulungan mo kami kung paano kami mamuhay ng nakalulugod at ayon sa inyong banal na kalooban. Sa iyo, Lord, ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Kayo po, O Diyos, ang aking dalangin, kayo po ang kumumpleto, Holy Spirit, sa puso ng mga anak ng Diyos na narito ngayon sa mensahe ng Panginoon upang sa gayon hanggang pag-uwi, dala-dala nila, baon-baon nila ang kapangyarihan at bisa ng salita ng Diyos. Sa iyo ang mataas na papuri, in Jesus' mighty name, lahat ng bless magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Glory to God. Bigay. Meron po akong mga verses na prepare dito. So, hindi ko na kayo aayain na buksan to isa-isa kasi medyo marami. Then, sasabihin ko na lang kung bakit ang daming verses yung pupuntahan natin today. So, unahin natin yung Malakias 3:10. Ibigay ninyong buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Second verse, Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Third verse, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay umaani ng kakaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Yan po. So kung papansinin po ninyo, itong mga verses na ito yung commonly share sa atin dito, di ba? Week on week, tuwing tithes po natin. Lahat to, ang laging may promise, di ba? Na magbigay ka at bibigyan ka. Yung reason kung bakit ko po siya gustong i-share sa inyo ngayon, medyo matagal na po itong nangyari, pero naniniwala naman po ako na hindi napapanis yung revelation ng Lord. Meron pong isang araw na sakto sahod. So, nagdadrive ako, papunta sa trabaho. Tapos, yun nga po yung na-share ko sa inyo nung nakaraan. Ako si budget. Si hiwalay ng mga saan ko ilalagay ito. So, kasama na po dun yung mga, okay, ano yung babayaran ko ngayon, magkano yung matitira sa akin. Out of nowhere, habang nagdadrive ako, sa U-turn dyan sa may Kogyo, galing sa amin, papunta na po ako ng Marcos Highway. Merong ni-reveal sa akin. Binigay sa akin yung verses ayan, yung sa Malakias na ibigay ninyo buong-buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Tapos, ang sunod naman pumasok is, magbigay ka, kayo'y bibigyan, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Tapos sumunod naman yung, ang naghahasik ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. Bigla ko na-realize, may common denominator sa tatlong verses na nabanggit. Baka po, alam nyo kung saan ako papunta. Yun yung, laging nauuna, yung ikaw ang magbibigay. Hindi po sinabi dito sa verse sa Malakias na bubuksan ko yung durungawan ng langit upang ibuhos sa iyo yung pagpapala para makapagbigay ka. Baliktad. Ikaw muna ang magbibigay and ibubuhos sa iyo. Same goes. Sa Lucas, sabi niya, magbigay ka at ikay bibigyan. Hindi niya sinabing, bibigyan kita para makapagbigay ka sa akin pabalik. Sa third verse, ang nag-ahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Hindi niya sinabing, papaanihin kita ng marami para meron kang maitanim, para meron kang maihasik. So, na-realize ko na sa puntong yon, tayo, lahat sa atin naman gustong yumaman, di ba? Gustong mag-gain ng malaki. And marami sa atin nag-iisip-isip, summer ngayon, ano kaya magandang business? Masarap siguro maghalo-halo, masarap siguro mag-mango shake, masarap siguro magtayo ng stall somewhere, palamig, ganyan, para kumita. And kapag tayo nagbi-business, hindi pwedeng wala kang kapital. Hindi pwede na wala kang ilalabas. Hindi pwede yung tipong magbebenta ako, para kapag nakabenta ako, may kapital ako, una lagi yung kapital. So, katulad din ng mga iniisip natin kung paano tayo kikita, kung paano natin mapapalago yung finances natin, yun din po yung binibigay sa atin ng Diyos sa mga verses na to. Ang una po nating dapat gawin, maging bukal po tayo sa pagbibigay sa ating Diyos at ibibigay po sa atin yon ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Then saka po siya na-relate doon sa sinasabi sa Matthew 6:33,
6:33 yan. Na seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi pa doon, subukin mo ito kung hindi ko buksan yung durungawan ng langit at ibukas ang hindi lang pagpapala, masaganang pagpapala. Kaya tayo po'y magbigay. Amen. Amen. Ako kakanta. Baka ba? Sige po, tabang tayo po'y nagbibigay, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Nasa langit sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng punong-puno ng pasasalamat, Lord Jesus. Lord, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami po'y makapagbalik ng aming pong mga pasasalamat sa pamamagitan po ng aming mga ikapo at kaloob, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sapagkat ikaw po ang patuloy na kumakausap sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa revelations, Panginoon, sapagkat alam po namin na ito yung magiging daan upang makuha po namin yung desire ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy po sa amin ipinapaalala, patuloy po pong ipinapaintindi, Panginoon, na ang daan upang makamit po namin ang aming mga naisin, ang aming mga panalangin, ay maging tapat kami, Panginoon, sa iyo sa lahat ng bagay, Panginoon, maging sa aming pagbibigay, Lord Jesus. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang mga ikapo at kaloob na ito, Lord Jesus. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga meron ito, Panginoon, nang sa ngayon, ito'y patuloy na magamit sa iyong bahay panambahan, Panginoon, at kami ay patuloy na maging kaisa sa pagpapalawig pa, Panginoon, ng ministeryo mo dito sa lupa, Lord Jesus. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw, ayon sa iyong pangako, ang magbabalik ng lahat ng ito sa amin, Panginoon, siksik, liglig, at nangungumapaw pa, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa iyo po ang papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus.